tayo sa ganitong punto na kailangan na nating ilabas ang lahat ng sama ng loob natin sa napakawalang kwentang Pangulong Bongbong Marcos. Kabanata ng buhay ko ay nung ako ay nagsilbi sa isang totoong Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Nung siya ay nanalo isang linggo bago at napakawalang pakialam sa mahihirap na pagpangulong ito. At ang kwentong ko ito ay tungkol kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Bakit ko ito kinikwento? Tatakbo ba siya ulit? Hindi na. Matanda na siya. Wala na siyang lakas kung hindi para sa bayan lang. Pero bakit ba nangyayari lahat ito? Nangyayari lahat ito ang pagsusupil ng press freedom, ang panggigipit kay pastor, ang pagpamimilit sa People's Initiative dahil takot na takot sila sa mga Duterte. Makinig kayo sa kwento ko para maintindihan nyo kung bakit. Nung kasama ko si Pangulong Duterte, tuwing kakain kami, kasama kaming lahat, sasabihin niya, ito lang ang ulam natin. Merong piniritong isda, merong sabaw, merong kanin, meron tayong prutas at may dessert. Okay na yan. Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan. Hindi mo pera yan! 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 Hindi ko ito narinig isa o dalawa o tatlo o apat o 5 beses. Narinig ko ito paulit-ulit halos araw-araw. At ay isa pa sa inuulit na sa amin ng mga appointees niya at ang mga nasa gobyerno. Hindi tayo special. Mga trabahante lamang tayo sa gobyerno. Ang pangalan ninyo na isinisigaw din ng ating mga kababayan kasi katulad ng Pangulong Duterte, kayo ay magsisilbi ng maayos, hindi nagnanakaw, simple, mababang loob at walang kasawang buitre. Tama! Dinala niya tayo sa bingit ng gera. Bakit? Kasi siya ay isang tuta ng ano? Kapayapaan, hindi ligman! Kapayapaan, hindi ligman!
a weak man is